Alice Guo or si Guwamping pinainit at pinakulo niya ang dugo ng mga senador kung saan nga ay nagtatanong sa kanya lalong-lalo na itong si Senador Risa Hontiveros kung saan ay titanatanong lamang siya kung kilala niya nga itong attorney na si Galacia. Pero itong si Alice Guo or si Guwamping ay hindi niya kayang sagutin. Ayon sa kanya ay meron na daw silang kaso laban dito sa DOJ or sa Ombudsman. Kaya naman uminit ngang ulo ni Senador Risa Hontiveros at hindi lang yun sila Senador Jinggoy, Raffy Tulfo at itong si Senador Bato Gatchalian ay galit na galit nga sa kanya dahil sa maliit lamang na katanungan ay hindi niya kayang sagutin. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Sabi niyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala po. marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na gano'n sa interview po. Kilala Wala mo kasi- ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney. Yung datusan mas madalas Pag nasa Manila po, Manila. Pag nasa Bamban po, Clark po. sa Clark. So pareho, no? Pareho Pareho halos. po. Nasubukan mo na bang magbarko noon? Nasubukan ko po, opo. Cruise ship siguro? Cruise ship, opo. Cruise ship. Mga ilang beses ka na nag-cruise ship. Kasi ako hindi pa eh. Ano lang po, yung short time lang po, hindi naman po yung When you say short time, gaano katagal yun? yung pang mga one day lang po, ganun. One whole day Opo, lang. one whole So, day. hindi siya umaabot ng overnight, gano'n? Hindi po. Cruise ship kaya yung... So, first time mo mahabang panahon sa bangka, sa barko, ng 5 araw sa isang bangka. First Opo. time mo. First time mo yun. Opo, First time. opo, Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. opo. Dahil nahirapan ka. Opo, mahirap po talaga. Nahihirap, no? So, klaro sa'yo na ng mga panahon na yon tumatakas ka. Kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, doon niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano niyo ba na magstay sa ibang bansa? Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka aalis ng bansa? Actually, Sen, nag-uusap din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako. Haharapin ko na po. Paalis ka pa lang, dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume 5 oras, hindi 5 oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Wala naman pong 5, pero paikot-ikot po yung nangyari po sa amin. Okay. Okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang oras, ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa? Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung Nung paalis pa lang nung po. paalis ka na. Yeah. Nung paalis pa, wala po akong iniisip. Wala kang iniisip. Ang iniisip- Anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi
Nagtatanong daw sa si Sheila, ayaw mo siyang pagtanungin. Sabi mo, wag ka tanong, sumama ka lang sa amin. Actually, meron pong dalawang option po pinapipili. Which is, ito yung pinuntahan nyo talaga. Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa hindi. Opo. So yung isa is Sabah, yun yung last day na destination, di ba? Opo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Opo, hindi po namin pinuntahan. O kaya, which is, anong lugar yon na kinonsider mo? Actually, hindi ko po siya kinonsider. Option lang po siya. Okay, so kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say Opo. it's an option, it's you consider. But anyway, if you don't wanna answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa ibang bansa? Gumagamit ka ng cash, gumagamit ka ng credit card, Gamit ko po cash po. cash lagi. Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos. Kasi ikaw boss eh, ikaw big boss. Hindi naman po ako big boss. Kumbaga ako lang po yung nag-ano po sa family. Gumagastos. Opo. Sa amin kasi, kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So, ikaw yung gumagastos. Opo, ako po. Lagi. Sa amin Lagi. tatlo po. Oo. So, maraming cash yung dala nyo. Ibig sabihin, kasi di mo alam kung ilang araw kayo. So, maraming cash yung dala-dala mo dahil di ka gumamit ng credit card. Tama ba? Hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app? Etc.? Ano po? Delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Opo, pwede po. Okay. Sige. So, yun ang plano mo, no? Kumain. Nag-restaurant ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi. May plano ka bang bumalik sa Pilipinas? Opo. Nung umalis ka? Kailan mo naisip na... Nung umalis ka, I'm sure wala ka pang plano dahil sabi mo, hindi mo nga alam kung ilang araw ka mamamalagi, no? Aalis. Pero ngayon, sinasabi mo, may plano kang bumalik. Opo. August pa lang po. Pinag-uusapan na po namin na uuwi na po ako, babalik po ako. Kailan mo na-realize na magplano ka ng bumalik ng Pilipinas? Nung nasa Sabah ka ba? Nung nasa Indonesia ka ba? Nasa Singapore ka ba? Nasa hotel ka ba? Nung naplano mo? Kailan mo naisip yun? Sa Singapore po. Nung nasa Singapore. Opo. So, magtatagal ba sana kayo sa ibang bansa nung una? Hindi mo pa pinaplanong uuwi? O talagang sa dulo ng pag-iisip mo, hindi ka rin talaga makakatakas at babalik ka? Nung kalagitnaan po, gusto ko na rin po talaga umuwi. Nung naisip mo na gusto mong bumalik na, ano yung nagpaisip sa'yo na gusto mo nang bumalik, ma'am? Meron ka bang inaasahan na pagbabago kaya? O magbabago ang sitwasyon nyo dito? O yung kaso mo dito sa Pilipinas kaya ka uuwi? Anong naisip mo? Bakit nagplano ka na uuwi ka, sabi mo? Haharapin ko na lang po lahat. Wala kang inaasahang pagbabago? In fact, nung time po na yan, wala naman po pending naman po lahat ng case po sa court. At nung huli ko lang din po na realize din po na I just have to explain and I just have to face it. And tell the truth. Opo.